Ayon sa mga dalubhasa, walang pagbabasa kung walang kaakibat na pag-unawa. Batay sa naging pagpapahayag na ito, ang tagumpay ng gawaing pagbabasa ay nakasalalay sa kung paano naunawaan ng mga mamabasa ang mga detalyeng nakapaloob sa akdang kanyang binabasa. Sa makatuwid, magiging makabuluhan lamang ang gawaing ito kung naramdaman natin ang emosyon na nais ipadama ng akda. Mangyari rin na mabuo sa ating isipan ang imahe na nais nitong iparating. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa ating lahat. Anumang oras na datnan ang pagtunghay sa presentasyong ito. Suporta sa ideyang binanggit sa naunang presentasyon, marahil isa na sa mga katulong sa ikatatagumpay ng ating pagbabasa ay ang pagbibigay ng kahulugan sa mga konsepto na nakapaloob sa akda na magbubunsod sa lubos na pag-unawa rito. Ngayon, paano ba tayo magbibigay ng pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o konseptong nakapaloob sa isang diskurso o pagpapahayag? Batay sa naging pagbibigay ng definisyon sa pagbibigay kahulugan, na ang isang salita o isang bagay ay hindi lamang nakabatay sa isa. Maaaring magkaroon ito ng dalawa o higit pang kahulugan depende sa kung paano ito inaalisa, sinusuri at ginagamit. Sa makatuwid, maaaring magkaroon ng magkakaiba o maraming kahulugan ang isang salita o konsepto batay sa ginawang pagsusuri at pagbibigay ng interpretasyon ng mga tao rito. Mangyaring iba ang pagpapakahulugan mo sa isang salita sa naging pagpapakahulugan ng kapwa mo. Nangyayari ang mga ito sapagkat madalas ay inuugnay ang pagpapakahulugan sa sariling paanaw, karanasan at maging sa sitwasyon ng buhay. Ang pagpapakahulugan sa isang salita ay tulad din ng pagpapakahulugan ng buhay ng tao. Mula sa naging pagpapahayag, may ugnay ang gawaing pagbibigay kahulugan sa isang salita sa kung paano natin binibigyan ng kahulugan ang mga nangyayari sa ating buhay. May mga pagkakataon na binibigyan natin ng kahulugan ang mga nangyayari sa ating buhay sa isang mababaw na pananaw o pagtingin. Pero may mga pagkakataon din naman na binibigyan natin ito ng kahulugan sa isang malalim o malawak na pagtingin. Gayon din sa pagbibigay ng kahulugan sa isang salita o konsepto. Minsan, binibigyan natin ito ng literal o mababaw na kahulugan, minsan rin naman ay binibigyan natin ng malalim at malawak na pagpapakahulugan ang isang salita. Sabi nga, kung titingnan ang pagpapakahulugang denotatibo ng isang salita at buhay, halos walang pinagkaiba. Parehong mababaw o literal ang kahulugan, ngunit kung titingnan naman natin ang pagpapakahulugang konotatibo ng isang salita at ng buhay, magkakaroon ng mas malalim at malawak na pagpapakahulugan. Mula sa isang katotohanan na mayaman tayong mga Pilipino sa maraming mga aspeto. Mayaman tayo sa karanasan, mayaman rin tayo sa wika at maging sa mga kaugalian na kung saan ang mga ito ay maaaring maging batayan upang mabigyan natin ng tiyak na pagpapakahulugan ang isang salita o pangyayari sa ating buhay. Ang madalas na tanong na inuukol sa konsepto ng pagbibigay kahulugan, paano makikilala at mabibigyan ng kahulugan ang isang salita? Para masagot ang tanong na inilahad, ay mayroon tayong mga pamaraan na makakatulong upang mapalawak ang ating talasalitaan at mabigyan ng kahulugan ang mga salita. Ang mga pamaraang ito ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang talinghaga o idioma. Ito ay tumutukoy sa mga salitang may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Ang pangalawa naman ay ang denotasyon at konotasyon. Ito ay ang dalawang dimensyon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Ang sumunod naman dito ay ang tindi ng kahulugan o claiming. Ang pamaraang ito ay tumutukoy sa pag-aayos ng kahulugan ng salita ayon sa intensidad o tindi ng kahulugang nais ipahiwatig. At ang pinakahuli ay ang paggamit ng mga contextual na clue,
na kung saan ang kahulugan ng salita ay mauunawaan ayon sa pagkakagamit sa pangungusap. Mula sa apat na pamarang ito, ang bibigyan natin ng focus o pagtalakay sa presentasyong ito ay ang denotasyon at konotasyon. Kahawig sa nabanggit sa nauna, ang denotasyon at konotasyon ay ang dalawang dimensyon sa pagpapakahulugan ng mga salita. Sa pagkakataong ito, ay bigyan natin ng pagtalakay ang dalawang dimensyong ito upang matukoy ang pagkakaiba nila sa isa't isa bilang pagpapakahulugan ng mga salita. Ang denotasyon ay nagtataglay o nagpapahiwatig ng neutral o objektibong kahulugan ng mga termino. Ito ay may kahulugang tiyak at tuwiran na kung saan tinatanggap at sinasang-ayunan ng mga tao. Samantalang, ang konotasyon naman ay tumutukoy sa isa sa ekstrang kahulugan taglay ng isang salita depende sa intensyon o motibo ng taong gumagamit nito. Sa makatuwid, ito ay mga salitang maaaring magkaroon ng ibang kahulugan ayon sa pagkakagamit sa loob ng pahayag o pangungusap. Tiyak ang kahulugan ng mga salita sa pamaraang denotasyon sapagkat ito ay hinango sa diksyonaryo na ginagamit sa pinakasimpleng pahayag. Kaiba naman ang konotasyon sapagkat ang pagpapakahulugan sa mga salita, parirala o pangungusap ay hindi tuwiran sapagkat ito ay gumagamit ng mga pahiwatig. Kahawig sa binanggit sa naunang presentasyon na ang denotasyon ay nagbibigay ng tiyak na kahulugan. Tiyak sapagkat ang pagpapakahulugan sa salita ay literal o binibigay ang totoong kahulugan ng salita. Samantalang ang konotasyon naman ay ang kahulugan na ibinibigay sa salita ay naaayon sa intensyon na maaaring kinapapalooban ng mga pahiwatig na emosyon. Ngayon, suriin ang mga sumusunod na mga halimbawang salita na bibigyan ng kahulugang denotatibo at konotatibo. Una, ang salitang pakpak. Tingnan, basahin at unawain ang halimbawang pangungusap na ito na ginamitan ng salitang pakpak. Ang ibon ay may pakpak kaya nakakalipad. Kung papansinin ang pangungusap na ginamitan ng salitang pakpak na ito ay nagtataglay ng literal na pagpapakahulugan. Kung gayon, ang salitang pakpak ay nangangahulugang isang bahagi na nagpapalipad sa mga ibon sa himpapawid o hangin. Batay sa pangungusap, ang salitang pakpak ay nagtataglay ng denotatibong pagpapakahulugan. Ngayon, dumako naman tayo sa pagpapakahulugan ng salitang pakpak sa konotatibong pagtingin batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. May pakpak ang balita kaya naman mabilis nalalaman ng madla. Kung papansinin ang pagkakagamit ng salitang pakpak sa pangungusap ay hindi ito nagtataglay ng literal na kahulugan. Ginamit ang salitang pakpak bilang pagpapahiwatig na mabilis kumalat ang balita. Para sa karagdagang pagpapaliwanag ng konseptong denotasyon at konotasyon, bigyan natin ng pagpapakahulugan ang pariralang may gatas sa labi batay sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Suriin ang halimbawang pangungusap na ito. Nakalimutan magsipilyo ni Ramon pagkatapos kumain kaya may gatas pa siya sa labi. Batay sa ideya ng pangungusap, ito ay literal na nangangahulugang si Ramon ay may gatas pa sa labi. Kung pagbabatayan naman natin ang halimbawang pangungusap na ito, may gatas pa sa labi si Anton ngunit marunong na sa buhay. Ginamit ang pariralang may gatas pa sa labi sa pangungusap bilang pagpapahiwatig na si Anton ay nasa mura pang edad o bata pa. Batay sa pinakakonsepto ng pangungusap ay ipinapakita na kahit na bata pa si Anton ay marunong na siya sa buhay. Bilang panghuling halimbawang salita na bibigyan natin ng pagpapakahulugang denotatibo at konotatibo, ito ay ang salitang tinik. Ang unang pangungusap na ginamitan ng salitang tinik ay narito. Natusok siya ng tinik ng rosas. Mula sa ipinapahayag ng pangungusap, ang tinik ay ginamit bilang pagbibigay ng detalye sa bahagi ng rosas na nakatusok sa tauhan. Sa makatuwid, ang salitang tinik ay tumutukoy sa matulis na bahagi ng bulaklak. Samantalang sa sumunod naman na halimbawa ay ginamit ang salitang tinik sa pagpapahayag bilang pagbibigay ng representasyon sa pagsubok o pagiging hadlang ng isang tao sa buhay ng iba. Ganito ang naging paggamit ng salitang tinik sa pangungusap. Marami siyang tinik na nilampasan upang magtagumpay sa buhay.
Ang nais na iparating ng pangungusap na sa dinami-rami ng mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay ay narito pa rin siya nakatayo na dinadama ang bawat tagumpay na kanyang nakakamit. Bilang paglalahat sa ating tinalakay, ang isang salita ay maaaring magkaroon ng magkakaiba o maraming kahulugan batay kung paano ito sinuri at binigyan ng interpretasyon. Maaaring bigyan ng pagpapakahulugan ang isang salita sa pamamagitan ng denotatibong pananaw o di kaya naman sa konotatibong pagtingin dito. Dito nagtatapos ang ating presentasyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.